Notation. Okay, tuloy-tuloy tayo. Okay. So, itong obedience is medyo malaking topic to. But for you na mga new believers, siguro, anyway, pag-aralan din natin yan, yung obedience. Kasi medyo malaking topic kasi yan eh. But then, sa atin, yung as new believers, siguro yung mga napapag-aralan natin, yung mga naririnig natin, ano, yun muna yung gawin natin. Mag-obey tayo, especially kagaya ng baptism. Okay, ang baptism kasi is obedience yan. Kasi you need to uh, kasi parang ipapublicly declare mo yung faith mo sa Panginoon. Even si ating Panginoong Jesus is nagpabaptize. Publicly, nagpabaptize siya kay John the Baptist. Sabi nga ni John the Baptist, bakit kita ibabaptize? Ikaw nga yung so, but he said you need to do it. So Jesus Christ is always giving us an example na dapat nating i-follow. So if we will obey, kailangan yung kagaya ng baptism nga is part of, uh, though hindi siya part ng salvation, but it is a part of fruit siya. It is obedience and to yung publicly acknowledge and publicly ipakita mo sa mga tao yung faith mo sa Panginoong Jesus. Anyway, we will go to that. So obedience siguro by mga susunod nating lessons. Okay? Then we'll go back to our number 5. Does your life indicate you love God rather than the world? Okay, ito yung naman, yung pagmamahal. Basahin ko na lang verse 15, chapter 2, verse 15. Sabi dito, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Okay, so the question is, does your life indicate you love God rather than the world? So, sabi nga, uh, kailangan ang priority mo is yung ang Panginoon. So, may mga situation kasi sa buhay natin na ah, mas inuuna natin yung mga, kasi kailangan kong instead of asking God muna ng decisions mo, mga is you are doing it on your own lang. So, mas pinapaboran mo yung mga bagay na nandito sa Word kaysa sa Panginoon. Okay? So, minsan kasi talaga nangyayari yun. Especially tayo, mahihina tayo, hindi natin kaya yung, especially pag may pamilya ka, talagang gagawa ka ng paraan on your own na minsan hindi mo na nako-consult ang Panginoong Diyos. Okay? But loving God, yes, we love God, but sometimes nga parang na tawag doon. Basta ganun. So, but I know tayo naman we love God more than the world. Okay? So, uh, in number 6, question number 6, is your life characterized by doing what is right? Okay, ito maganda to eh. Verse 29, chapter 2, verse 29, sabi natin. If ye know that he is righteous, ye know that everyone that doeth righteousness is born of him. Ito kasi is medyo mahirap, no? Uh, but you have to do what is right. Yun, isang part ng obedience na um, yung paggawa ng tama. Okay? Uh, Mahirap siya kasi nandito tayo sa word. Okay? Uh, Katulad nga yung laging ina-example sa mga utusan ka ng amo mo o may tumawag sa telepono, hinahanap yung amo mo, sabi ng amo mo, sabihin mo, wala ako. So, di ba, nagsisinungaling ka na nun. Pag sinabi mo doon sa kausap mo na,
ay wala po si ma'am, pero nandun naman. So, nagsisinungaling ka. So, ang 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 buhay mo raw is dapat you're always you will try your best to do right. I'll give you an example. Siguro kung ano kung masasagot niyo, sagutin niyo. Halimbawa, ah, namili kayo sa Carrefour. O malaking company Carrefour, no? Ngayon, nagbayad ka na. Ngayon, sukli sa'yo labis. Labis ng let's say, labis ng 500, medyo may pangangailangan ka. Nasuklihan ka ng labis, so, anong gagawin mo? Hindi mo naman kasalanan yun eh. Labis yung sinukli sa'yo eh. And also, medyo nakaalis ka na. Anong gagawin mo? Medyo, alam ba, nakailang hakbang ka na, tapos na yung ano, lumapis na eh. Anong gagawin mo ngayon? Ibabalik po. Good. But that is a blessing, hindi mo naman kasalanan, di ba? Pwede mong isipin blessing yon. Mayaman naman ng Carrefour. Ah, Kailangan mo. kawawa naman po yung ano. At saka kawawa po yung cashier noon. At Yeah, saka hindi natin ikakabuti po yun. Should be yes. honest always. Okay, thank you, Edrali. So your life is characterized by doing what is right. Another example. Okay. Meron bigyan ko kita isa pang example. Ah, nakapulot ka ng 10,000 dirhams. Anong gagawin mo? Ganun pa rin po. Ano ko rin po pa rin po sa police po. Yes. Now, ang sabi ng pulis, in 2 weeks walang nag-claim, bibigay ko na yun sa'yo. Anong gagawin mo? Sorry po. Hindi ko po na ano po yung tanong. Dinala mo sa pulis, di ba? Yung perang napulot mo. Apo. Ngayon, sabi ng pulis sa'yo, napakaganda nung ginawa mo. So, bibigyan ka namin ng reward na in 2 weeks, sa loob ng 2 linggo, pag walang nag-claim nitong 10,000 dirhams, ibibigay na namin sa'yo. So, anong prayer mo? Ang prayer ko po, kung ayun po is wala na po mag-claim, pwede po natin ibigay sa charity or sa mga nangangailangan po. Hmm. Nakapalakpak ako sa'yo. Kasi baka, pwede kasing ano, kasi 10,000 dirhams, no? Pwedeng ang prayer eh, Lord, wala sanang mag-claim. Kasi hindi mo naman alam, hindi mo naman kasalanan, And, ano naman yan, di ba? Pwedeng ganun eh. Pwedeng ang prayer mo eh, Lord, wala sanang mag-claim. Hmm. Kasi yun na yun, 8,000. Blessing, di ba? So, mahirap po nakapalakpak. mangloko sa pera. Yeah, hindi naman panluloko yun. Hindi yung Even po panluloko kasi kasi hindi po napulot. yung Di mo ha? Hindi. hindi po natin yung pinaghirapan. Yes, hindi mo nga pinaghirapan, but you know, nakaka-receive ka ng blessing sa Panginoon. Makaka-receive ka. Ang Opo. sinasabi ko lang dito is, kagaya no, sinampol ko lang yon. So, tingnan mo kasi dito, Opo. ang sabi dito, is your life characterized by doing what is right? Yun ang tanong. So, inaano ko lang is kaya nga napapalakpak ako sa iyo eh. Kasi ang ano doon sa Thank you po. example ko is to check yung sarili mo. Ano ba yung Mm. nagagawa mo? This is a test, no? Test sa iyo, test Opo. sa atin, gano'n. So inano ko lang is Yeah. God is giving us blessings. Okay? So that sinabi ng pulis, pag wala nag-claim, sa'yo na. Kaya tinanong ko, ano yung prayer mo? Kasi baka ang prayer is, Lord, sana walang mag-claim. So hindi ko naman sinasabing yun ang prayer mo. Pero pwedeng maging Ay, hindi gano'n, po. prayer. Oo, hindi nga. Ibig sabihin, kung ako halimbawa, baka ang prayer ko gano'n, Lord, Opo. wala sanang mag-claim. Mm. So, ano yung, ang inaano ko lang doon is wala namang masama. But then, meron ka pa ring Opo. bad intention. Meron ka pa ring intention na
though gumawa ka ng mabuti, pero yung heart mo sometimes is nagkakaroon ng, kasi binigyan ka ng option eh. So, Lord, wala Opo. sana mag-claim, di ba? So, yun lang yun lang, ganun kasi Opo, opo. yung ganyan kasi si Satan kung mag-deceive ng tao. Which Mm. is, kita mo naman, hindi naman masama eh. Wala kang makikitang masama. But then, yung heart mo, pagkasabi ng pulis na Opo. pag wala nag-claim, sa'yo na yan. So, yung heart mo biglang parang na-deceive ka, 'di ba? Ni Satan. So, yung heart mo is medyo nag-iba. So, that is the test. May mga test sa buhay natin na nangyayari mga ganyan. So, kaya nga ang tanong diyan is, does your life saan na ba yun tayo? Is your life characterized by doing what is right? Okay? So, 'di ba? Tingnan natin yung mga bagay, yung mga nangyayari sa buhay natin. Is it nag-a-align ba yun sa tama? Kung sa righteous, sa pagiging righteous. Because Jesus Christ is righteous. And you are identified with Him. Kasi nga, di ba, you are walking in the light, uh, you are obedient to God's word, your life indicates that you love God rather than the world. Okay? You are enjoying fellowship with Jesus Christ at saka sa mga believers. So, it's a test na kung ang buhay mo ba is characterized by doing kung ano yung tama. Okay? So, it's a test. Diyan natin makikita, diyan ka mag-grow. Kaya nga, sinasabi ko, hindi natin perfectly mapupulfill itong mga ito because we are in a state na, and we are in our sinful nature, and then we are here in the world. And Satan is very, very good in deceiving people. So, yung in-example ko is just a simple, kasi may blessing eh. May blessing ang Panginoon sa atin because God loves us. Opo. May blessing. Kaya yung sabi ko, yung lumabis ng sukli sa Carrefour, I'm a Christian, maybe ito'y blessing sa akin ng Panginoon. But mayaman naman ng Carrefour, hindi ito kaya paghihirap niyan. Diba? So isipin mo, nakita mo yung ano ng kalaban doon. And then yun nga, yung nakapulot ka ng pera, di mo naman isinuli mo, dinala mo sa pulis. But then nung sinabi siya yung ah sa'yo na yan pag wala nag-claim. It's, di ba? Yun yung may mga bagay na nangyayari. Mga simple examples lang ngayon. Paano kung mas maano pa yung mga test sa atin, di ba? Okay? So, i-ano natin yan. Sagutin natin, is your life characterized by doing what is right? Kaya napapalak ako si Edrelyn eh. So, Thank you po. nabless ako doon sa ano mo, sa mga sagot. Okay? Thank And you. then, number 7, do you seek to maintain a pure life? O so ito, ano din yan? Ah, parang follow-up din nung number 6, no? Ngayon, your life is characterized by doing what is right. Now, na-maintain mo ba yon? Or I mean, do you seek, o yun nga, inaano mo ba na ma-maintain mo yung pure life? Okay? So, kasi dito sa 1 John 3:3, sabi diyan, and every man that hath this hope in him purifieth himself, even even as he is pure. Okay? So because Jesus Christ is pure, kailangan mag-strive tayo to purify ourselves. Okay? So kailangan mag ano tayo, i-maintain natin. We try to maintain yung pagiging pure. Okay? Then in number 8, question number 8, do you see a decreasing pattern of sin in your life? Yan. Ganda ha. Basahin natin yung verse uh, 5 to 6. Chapter 3 by verse 5 to 6. And ye know that he was manifested to take away our sins, and in him is no sin. Okay? So, alam natin na nagmanifest sa kanya to take away, tinanggal na niya yung ating mga kasalanan. And in him is no sin. So, siya,
walang kasalanan. Pero tayo, makasalanan, but He take away our sins. Okay? Then verse 6, whosoever abideth in Him, sinneth not. Kita niyo yun? Whoso abideth in Him, sinneth not. Hindi daw dapat nagkakasala. Whoever sinneth hath not seen Him, neither known Him. Pagka nagkasala ka, hindi mo siya kilala, hindi mo siya nakita at hindi mo siya nakilala. So, little children, let no man deceive you. He that doeth righteousness is righteous, even as he is righteous. Okay? 5 and 6 lang pala. Binasa ko pa pati yung 7 eh. Okay. So, sabi nga dyan, may note dyan, no? This refers to not continuing in sin as a way of life, not a total absence of sin. Okay, kasi not a total absence of sin kasi yun nga, we are in our sinful nature pa rin. Okay? So, it's not a total absence of sin, but dapat hindi nagtutuloy-tuloy yung kasalanan sa buhay natin. Okay? We have to avoid. Kung dati, bukang bibig mo yung pagmumura, alisin mo na yun. Wala na yun. Okay? We have to avoid, munti-unti baguhin natin yung mga natin. Huwag magtuloy-tuloy yung mga kasalanan. But it's not a total absence of sin. We cannot do that because yun nga, makasalanan tayo. We are in that sinful nature. Okay? Sabi nga, kaya nga yung assurance of yung salvation, no, is maraming tatanong nawawala ba yan? So isa kasi sa iba kasing doctrine, sa ibang denomination ng Christians like the Pentecostals, yung mga ibang nawawala ang salvation. Where in fact, hindi po yun nawawala. Sa atin, sa Baptist, sa ating ano, hindi nawawala ang salvation. You will not lose salvation kasi hawak-hawak ka ng Panginoon. Sino bang aagaw sa iyo sa kamay ng Panginoon, di ba? Only, nagkakasala pa rin tayo. Kaya nga, we have 1 John 1:9, confess, admit your sin, okay? And confess. And God is faithful to forgive us from our righteousness. But hindi ibig sabihin no, na He will forgive us. Hindi ibig sabihin no, this we will continue to sin. Okay? We should not continue sinning. Okay? So, malinaw po So, question number 9, do you demonstrate love for other Christians? Yun. Dralin, pautang. Ganon, di ba? Eh, hindi naman sa ganon. Love mo ko as Pwede na Christian. rin po. Pwede rin Ah, po basta meron. ayan. Hindi kasi you have to love other Christians. Kailangan mahalin mo yung mga fellow Christians mo. Kasi in times of meron kang mga hindi naman sa pera, hindi kagipit sa pera, hindi sa mga kagipita o mga kailangan mo ng advice, spiritual advice o mga only Christians, only your fellow Christians can provide that. Yung mga pagdamay sa yes, other people, mga hindi believer, they can give you advice, they can help you, but iba yung spiritual advice na may bibigay ng isang fellow Christian, isang kapwa mo believer. Iba kasi may spiritual yun na may bibigay na tulong, na advice. Hindi kagaya nung mga kaibigan mo hindi naman believer or mga iba yung advice nila. Sabihin sa iyo, siguro sabihin sa iyo, tara, mag-inom muna tayo, doon natin pag-usapan yung problema mo. 'Di ba? Hindi siya nakakatulong. Mas lalo, tapos pagdating doon, mapapaaway pa, aksidente kayo dahil lasing or what. So, hindi siya yung ganung, ah, yes, gagaan yung pakiramdam mo, gagaan yung loob, yung mo, but then, hindi nasosolve yung problema. Unlike, unlike kung pinapakita mo yung love mo sa kapwa mo believers, ah iba yung pakiramdam. Napakasaya.
Akala ko nga noon nung una, kasi ano ko eh, yung na umiinom ako dati. Madalas ako sa inuman. Tapos yung mga kaibigan ko, yan, lagi kami sa hotel, tapos kung saan saan kami nag. And then, akala ko ang fellowship ng mga Christians kasi nung una ma-attend-attendan ako. Ah, sabi ko tingin ko boring, wala man lang tagay, wala man lang kwentuhan eh, puro na lang sa Bible, puro tungkol sa Diyos. So, sabi ko boring yan. Hindi ako mag-enjoy diyan. But then magtuloy-tuloy na ako, nawala naman yung natanggal ko na yung bisyong yun. And then, nawalan ako ng mga kaibigan. Yung mga kaibigan ko, mga kainuman ko lagi, wala na lahat. But then, napalitan ng mga Christians, mga dito sa church. And mas nag-enjoy ako sa fellowship. Mas masaya ako sa, tsaka mas marami akong kaibigan. Ganun ba? Dati kasi, nag-enjoy ako sa sa panandalian lang. But then, when I joined the church, nagkaroon kami tayo ng mga fellowship, mga mas mas na-enjoy ko yung itong mga bago kong kaibigan, mga Christian, fellow Christians ko. Mas kala ko nung una boring, but mas masaya pala. Okay? Tuloy tayo. Sa tanong number 10, do you walk the walk versus just talking the talk? So, verse 18 and 19, sabi dito, my little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. And hereby we know that we are of the truth and shall assure our hearts before Him. So, sinasabi dito is, let us not love in word, neither in tongue. So, wag daw tayo, hindi daw, ano daw yung magaling lang tayo sa salita. Okay? Uh, Iba yung sinasabi mo sa ginagawa mo. Okay? So, dapat daw, mas tayo, ah, yung makikita yung evidence ng yung walking in the light nga, sabi doon kanina, dapat nakikita si Christ sa buhay mo, hindi yung sa bibig mo lang ng ikaw eh. Kasi mas maganda raw mas nakikita raw yung si Kristo sa kilos mo, sa actions mo. Okay? Kasi minsan hindi mo ma-declare sa salita mo ang Panginoon pero nakikita sa buhay mo ang Panginoon. So sila na yung mga nakakakita sila kay Jesus Christ sa buhay mo, sila na yung magtatanong sa'yo. Sila na yung lalapit. Bakit ganyan ka? Bakit iba ka? Bakit hindi ka katulad ng ibang kilala ko na ano, ganito, ganyan? Ba't ikaw iba? Anong meron sa'yo? Sila na yung magtatanong. Di ba napakaganda? Then, you can you can uh, tell them about Jesus Christ. Kasi testimony mo yun. Bakit mabait ka? Bakit parang lagi kang masaya kahit may problema ka? Kahit ganito na, may joy ka pa rin. Masaya ka pa rin. So, yun, nakikita yun. Nakikita ng mga unbeliever yun sa'yo. Okay? Then, question number 11, do you maintain a clear conscience? So, verse 21, sabi dyan, Beloved, if your heart condemn us not, then have we confidence toward God? So, minsan ba, uh, kailangan yung conscience mo raw is clear. Okay? Kailangan mong i-maintain yan na wala kang, basta laging malinis yung conscience na hindi ka, paano ba? Ayun, basta laging malinis dapat yung conscience mo. Yung hindi ka, okay? And then, um, number 12, do you experience victory in your Christian life? Ito, maganda to.
1 John 5:4. Sabi niyan, for whatsoever is born of God overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. So, na-experience mo na ba yan? Victory in your Christian work. Victory in Christ. So, si Jerlyn, marami na experience na rin. Victory. Sa akin po, masasabi ko yes. Okay? Kasi nagpapatuloy po ako kay Lord. Nagpapatuloy po ako kung yung nasimulan ko po na mas makilala po siya. Hmm, okay. So, ayan, kailangan na-experience mo rin yan, yung victory sa iyong Christian work. Kasi meron, especially yung mga pinagdadaanan ka. And then, through your faith sa Panginoon, is nalampasan mo. Diba? Na talagang wala kang inasahan kundi ang Panginoong Diyos. Na siya lang talaga, sa Kanya mo lang, ibinigay mo na lahat sa Kanya, Diyos. Lord, sa iyo na to. Binibigay ko to sa iyo. Yung pinagdadaanan ko, hindi ko to kaya, bibigay ko to sa iyo, ikaw na ang bahala. And then nalampasan mo yun. Nabigay, na solusyonan yun ng yung pinagdadaanan mo is na-solve na o naging okay. So that is a victory. Kasi binigay mo lahat talaga yun sa Panginoon. So, yun yung mga ano. So, dito sa mga test, sa mga tanong na to, kung ang sagot mo rito is mostly yes, then you have the assurance of salvation. Okay? Kasi yan yung ah, mga y- hindi assurance, hindi naman assurance of salvation. It means ibig sabihin meron kang genuine saving faith. Yung saving faith na yun is nasa sayo. So it means na maa-assure mo rin na ikaw ay saved. Okay? So ito i-review nyo lang lagi siya. Tingnan nyo, oh, ako ba talagang ano? Alam ba, kasi minsan medyo nalilihis ka eh. So pagka may time kayo, review nyo. Oh, ako bagay talagang nag-uubay sa Panginoon. Oh, ano ba sabi sa 1 John 2, 3, 3 to 5? So, di ba, i-review nyo lang, balik-balikan nyo lagi ito kasi ito yung ano natin eh. Gawin nating guide sa ating group. No? Sa group natin, gawin natin tong guide na lagi nating ma-fulfill at least karamihan sa mga tanong na ito. Okay? So, gawin nating goal yon sa Christian life natin. Ito, gawin nating guide natin. Ano ba? Ako ba nag-enjoy? Lagi mong tanongin yung sarili mo. This is to examine yourself na ano. And then, pag-aralan natin yung obedience kasi malaki yan. Okay? Uh, and after this, so pag-aralan niya, so we are assured of salvation. Now, next week, susunod nating lesson is about, yan nga, obedience. Umpisahan ko yung obedience and then siguro yung since umpisa ng mga obedience, yung mga baptism, yung mga ano, sige, dadaanan natin lahat yan. But then, medyo tingnan ko yung ano natin sa next week. Maganda yung topic natin. Okay? So, siguro, hanggang dyan lang muna tayo kasi matatapos na rin yung ating uh, time sa Zoom. So, answeran nyo na lang yan sa inyong sarili. Okay? And because this will show you, ito rin yung sasagot sa iyo sa ano mo. So, pag-aralan niya, First John. Napakaganda. Nandyan yung ano natin. Okay? Sige po. May question ba kayo? Any question? Wala po. Ang ganda ng lesson natin. Oo. But praise God. So yan, maano natin ha. Tandaan lang natin. Ano nyo yan? Lagi nating balik-balikan. Okay? Para alam natin kung nasaan ba tayo. Ano ba yung kalagayan ng ating Christian life. No? Okay, so sige, hanggang dyan lang muna tayo. Maraming salamat sa inyo, sa inyong pagpupuyat din. Okay?
Okay, Thank you din po. sige, mag-pray tayo. Let's pray. Dear Lord, Heavenly Father, salamat po for this evening. Thank you po for the word na aming napag-aralan, Panginoon. Gabayan niyo po kami na uh, ma-fulfill namin to. We know it's not that easy, but with your guidance and protection at sa inyo pong grace sa amin, magagawa po namin to. Dear Lord, salamat po for these words. Nakita po namin yung aming uh, assurance, yung aming salvation, and also uh, you have given us your word na ma-examine po namin yung aming mga sarili kung talagang yung aming pong faith sa inyo is nangyayari, that we have that genuine saving faith. Muli, dear Lord, please bless each and every one at salamat po for the hearts ng mga kasama namin sa Bible study ito at kayo po ang patuloy na magbigay ng protection at blessing sa bawat isa. Muli po, maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you po. Bye. And good night. Good night. Salamat. Pero wala nang picture. Oh, picture daw. Nasingin ng picture si Mariko. Picture, picture. Si Maricon talaga. Alam mo namang takot ako ay Maricon. Ayaw naman magbukas ng Basta. camera. May akala ko yan. Kasi, Sige. One. Wait lang po. 1, 2, 3. Pa. 1, 2, 3. Nag-ano ba yun? Nag-ano ba yun? Ay, oo. Oo, nag-ano yun. Isa pa. 1, 2, 3. Thank you po. thank you. Good night. Thank you po. Good night. God bless po. Bye po. Upload ko agad. Maganda dito.